Mapagpalang umaga sa araw na ito, mga kapatid. Tayo po ay mananambahan muli sa pamamagitan ng ating pong recording messages. Kaya samahan niyo po ako sa isang panalangin. O Diyos na mapagpala, Diyos naming dakila, kami po'y patuloy na nananambahan sa iyo sa ganitong kaparaanan, at kami po'y nananalig na kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng panahon. Buksan ninyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang amin pong madarama, Panginoon, ang iyong presensya sa umagang ito. Kaya kami po'y patuloy na magpupuri sa iyo. Awitan ka namin, pakinggan po kung ano pong ipong nais po na sa amin sa araw na ito, Panginoon, upang ito'y amin pong maisa pamumuhay, Panginoon, at kami po'y sumasampalataya na sa patnubay ng aming pong Panginoong Jesucristo kasama ang banal na Espiritu, kayo po magbigay sa amin ng kagalakan upang kayo po ay sambahin at purihin. Kaya, O Diyos, kami po'y patuloy na dumudulog sa iyo sa lahat po na nangyayari sa mundong ito. Patuloy po kaming dumadalangin na inyo pong kaawaan, Panginoon. Marami pa rin sa buong mundo, Panginoon, ang nagkakahawaan sa virus na ito. At kami po'y humihiling sa iyong awa, Panginoon, na inyo na po itong itigil, O Diyos. Meron man kayong nais na hindi namin alam, Panginoon, ngunit ang aming pong alam din ay kami po'y dudulog sa iyo. Ilapit sa iyo, Panginoon, ang mga ganito pong mga kaganapan sa aming mundo. Maging po sa aming pong bansa, O Diyos, patuloy po namin inilalapit sa iyo ang bawat rehiyon, Panginoon, kung saan po dumadami ang pagkakawaan po ng virus na ito. Kaya kami po'y patuloy na nananalig na darating din ang panahon na ito po'y mawala, Panginoon. Kaya ikaw lang po nakakabatid kung kailan po ito. At sa umagang ito, nais po namin din magpasalamat sa kagalingan ng aming kapatid na Sister Annalyn, Panginoon, Goodin, sa kanyang karamdaman, Panginoon. Bagamat hindi pa siya nakakauwi sa bahay at nailipat po siya doon sa East Medical Center, kami po'y titiwala, O Diyos, sumasampalataya sa iyo, Panginoon, na patuloy niyo po siyang paggalingin, Panginoon. At salamat sa iyo pong patuloy na pagtugon sa aming panalangin. Maging po ang kanilang pangangailangan, O Diyos, ay inyo pong tugunin, Panginoon. Dito sa aming panalangin, nais po naming dalhin, Panginoon, ang pasasalamat at patuloy na pag-iingat niyo po sa buong pamilya. Maging po ang bawat pamilya po sa Blessed Harvest, amin pong hinihiling sa iyo, O Diyos, mga kapangyarihan, ay yung patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po'y dumudulog, nagmamakaawa, O Diyos, na inyo po kaming patuloy na gabayan, turuan, Panginoon. Kami po'y dumudulog rin sa umagang ito, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong pagkakasala sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, nakikinig sa iyo pong salita, Panginoon. Ano man itong iyong dalhin sa amin ngayon, ito pa may ibahagi po namin, Panginoon, o maisa pamuhay, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa bawat isa. Kayo pong mapurit, maitaas, Panginoon, at maging po doon sa nagdaraos na kanilang kaarawan, O Diyos. Kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa iyo na pagbigay ninyo sa kanilang ng kaarawan, Panginoon. At kami po'y patuloy na dumadalangin na sila po inyo pong gamitin, Panginoon, habang nabubuhay sa mundong ito. At kami rin din, Panginoon, salamat ng marami sa iyong patuloy na pagbigay sa amin ng lahat ng aming pong pangangailangan araw-araw. Kaya purihin ka, dakilain, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong ituloy po ang ating pong mga pag-aaral at pakikinig po sa salita ng Diyos, kasi hindi po natin alam kung ang bawat isa sa atin ay patuloy din na nakakapagbasa ng banal na kasulatan dahil sa marami pong kaabalahan. Kaya mga kapatid, kakaiba ang mensaheng ito sa umagang ito dahil ito po'y patuloy patungkol doon sa
ating pong kinakaharap na dapat po natin malaman kung ano po yung kaganapan. At doon sa ating pong mga nagdaan ng mga pag-aaral o pakikinig sa mga mensahe na mula sa banal na aklat, mula doon sa paghukom, doon sa 1,000 taon, doon po sa mga bagay na dapat po nating malaman na kailangan po nating ihanda, na kung pagdating po doon sa mga sinasabi ng banal na kasulatan, yung sa pagdagit, maging po doon sa dakilang paghihirap. Ngayon din ay sa umagang ito ay ating pong pakinggan kung ano pong sinasabi ng banal na kasulatan. Kung yung sinasabi po nating ang tanong, ano yung Hades? Ano yung Sheol o lawa ng apoy? Kaya mga kapatid, kung meron po kayong mga banal na kasulatan dyan, ay ati pong buksan po doon sa Revelation chapter 20 verses 14 hanggang 15 o pahayag 20 talatang 14 hanggang 15. At basahin ko po, sabayan po ninyo ako kung meron po kayong mga banal na kasulatan. 14, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Sa 15, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, sa mundong ito, maraming tao na hindi nakakasagot kung halimbawa sila po itatanungin, kapag ikaw ba ang mamamatay, alam mo ba kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? So ito karamihan ay marami pong mga taong hindi pa rin nila alam kung ano ang kanila pong dapat isagot. Ngunit para sa ating mga mananampalataya, tayo ay nakakasiguro na makapiling natin ang Diyos doon sa langit o sa kanyang kaharian. At ano ang kaibahan natin doon sa mga hindi nakakatiyak? So, ang paksa po natin dito, ano ang Hades o Sheol o impyerno o saan ito? Ano ang lawang apoy o dagat-dagatang apoy or lake of fire? So sa tatlong katanungan ito, ang sa paksa po natin ay isa pong katanungan, alam ba natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa pagkapag tayo ay namatay na? Sa una pong bahagi, doon sa paksang ito, may tanong, bakit ang parusa sa lawang apoy? Pangalawa, paano kung hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? At ang pangatlo, anong gagawin ko kapag dumating na panahon na ito? Doon sa unang bahagi na tanong, bakit ang parusa ay sa lawang apoy? O nga naman, minsan ang hirap inuwain kung yung parusa sa bawat isa hindi yung ikukulong doon sa kulungan, kung hindi dito sa atin pag tayo po ay namatay na, parusa sa lawang apoy. At talakayin po natin itong mga ito dahil darating ito doon sa mga tao na wala na ngayon at sa darating pa kung tayo man po ay mamatay na. Dito po sa verse 14, ang sabi po doon, itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ito yung sinasabi ng Biblia na yung Hades o Sheol o pansamantalang lugar na manatili ang mga namatay na hindi mananampalataya kay Kristo Jesus. So itong bahaging ito, unahin ko muna yung talata doon sa sinasabing lawa ng apoy. Sa English pa, lake of fire. O ito po yung sinasabi pong dagat-dagatang apoy. Mamaya, lalawig pa rin po ang ating pong pagkaunawa dito. Dahil sa ngayon, maraming po nagsasabing impyerno. Kaya, ano ba talaga ito? Kaya ating pong susundan ang mga
bahaging ito, kung yung sinasabi, yung Hades ay pansamantalang lugar na nanatili ang mga patay na hindi pa mananampalataya kay Kristo Jesus. Ganito po yun mga kapatid. Kapag namatay na tayo, kung hindi tayo mananampalataya, hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin, hindi tayo nagsisisi o binaliwala po natin yung mga nababasa natin, naririnig po natin o yung mga binabahagi sa atin, ang mangyayari diyan, pag tayo namatay, sinasabi, impyerno ang punta doon sa mga masasamang tao o hindi mananampalataya kung sasabihin po natin. Sila po ay pupunta sa tinatawag na Hades. At ano po itong Hades o sa tinatawag na Sheol o sa Hebreo ay isang lugar kung saan doon manatili muna ang isang patay. Hindi muna siya pupunta doon sa sinasabing dagat-dagatang apoy. Sa ibang wika, ang salita po dun sa Hades o Sheol ay impyerno. So dalawa lang po yung sinasabi po natin diyan. Yung impyerno at ang langit. At napakalinaw ang itinuturo ng Biblia na sa muli, mayroon lamang dalawang pupuntahan ang tao pagkatapos ng kamatayan. Sabi ko dun kanina, langit o impyerno. Napakalinaw din na itinuturo dito sa Biblia na marami o maaari nating matiyak ang ating pupuntahan kung sakaling bawian tayo ng buhay sa ngayon. Subalit, mayroon tayong malaking problema. Lahat tayo ay nagkakasala. At ito po yung sinasabi po doon sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at ang lahat po ay may kabayaran po nito ay ang kamatayan. Kaya tayo po ay patuloy na magtatanong at magsaliksik kung ano po ang dapat nating gagawin. Sinasabi po nakagawa tayo ng lahat ng pagkakamali, gawaing masama, immoral na mga bagay. At sabi pa nga doon sa mga ngaral, Kabanatang 7, talatang 20, ang kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin doon sa Diyos. At kung hindi ito masusolusyonan, ang ating kasalanan ay magdadala sa atin ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang walang hanggang paghiwalay na ito ay sa impyerno o Hades, o sinasabi ko kanina nung bandang una pa, na at ito ay inilarawan sa Biblia na apoy na hindi namamatay. Kaya pag sinabing impyerno, ayaw ng marami, ayaw talaga doon, gusto nila langit. Pero ito na nga ang ating pong mga paksa na dapat nating malaman. Ngayon, habang buhay pa tayo, habang tayo pinakakarinig pa, at tayo pinakakabasa pa. Kaya ang mga kapatid, maliwanag ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itatapon muna doon sa Hades. At sa huling paghukom, last judgment po yun, ang lahat na naroon sa pansamantalang daigdig ng mga patay o Hades ay itapon doon sa lawang apoy. Kaya yun kanina doon sa 14 nakasabi, lawang apoy, ay ito po yung dagat-dagatang apoy o lake of fire. Tika sandali, nais ko muna linawin kung ano itong Hades para maunawaan po natin. Doon sa Lucas, kabanatang 16, talatang 26, sabi po dito, bukod dito, may malaking bangin na sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito ay hindi makapunta diyan at ang mga nariyan ay hindi makakapunta rito. Ito yung kwento ng isang mayaman at si Lazaro. Kung ating pong parati pong nababasa yan o naririnig, sa Hades, ito po yung sinasabi na kung saan yung mayaman, ang kwento ito ng mayaman na hindi nagbibigay ng pagkain doon kay Lazaro, na kahit si Lazaro ay humihingi at hinihimod na lang po niya yung pagkain na nahuhulog doon sa lamisa noong mayaman. Kaya ang Hades na ito, yung kwento makikita natin na mayaman at si Lazaro,
sa kanyang kagalakan ay may isang malalim na bangin ang nakapagitan sa kanila na hindi kayang tawirin ng sinuman. Kaya doon sa parang larawan, nakakita na nakatingala si ay yung mayaman do kay Abraham at kay Lazaro, at sinasabi nga niyon kung po pwede bigyan siya ng tubig, kahit ang dulo lang niya, para ilagay ko dun sa kanyang dila. At bukod doon, sinasabi pa niya, nasabihan yung kanyang mga kamag-anak na ang tungkol dito sa impyerno o Hades. Kaya nasusulat sa Biblia na ang Hades o Sheol o daigdig ng mga patay ay isang lugar kung saan napupunta pansamantala ang taong namamatay na hindi mananampalataya kay Jesus. Automatic po yun. Ibig sabihin, ako masama. Sa akin lahat ng kasamaan at hindi ako nagsisisi. Hindi ako nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang aking pong hahantungan ay kaagad doon sa Hades. Hindi pa po doon sa tinatawag na lake of fire o dagat-dagatang apoy. Ito yung pansamantalang pinaglalagyan ng mga namatay na mga masasamang tao. Yung Hades muna ang tinatawag. O karamihan po sa atin, yung mga wika na sinasabi, impyerno. Kaya, naghihintay sila sa huling paghukom ng Diyos. At pagkatapos doon, sila ililipat sa dagat-dagatang apoy. At dito po, mga kapatid, ang sinasabi po doon ay, ang parusang ito sa lawang apoy ay ikalawang kamatayan or second death. Ngunit gusto ko pong maunawaan po natin, mga kapatid, dito po sa Hades, tutuloy yung mga namatay ng mga masasamang tao. Maghahantay ng pangalawang paghukom o last judgment, ika nga. At sa kasalukuyan, wala pang laman ang sinasabing dagat-dagatan apoy o lake of fire. Magkalaman lang po yun nung pagdating na ng paghukom, last judgment. At sa kapalahat, doon ililipat. Kaya, nung ating pong napag-aralan nung sa pagdagit, lahat na pupunta sa langit, yung iba doon na nandito pa sa mundo, ay kung hindi pa sila namatay, ay babaguhin din. At yung mga masasama na namatay na, ay nandoon na sa Hades po, yung nag-aantay rin po doon sa last judgment. Kaya malinaw, kapatid, na unawaan natin na yung impyerno na sinasabi, meron pa pala yung sinasabing Hades o Sheol o lawang apoy. Doon kanina sa pahayag 20 na sinasabi natin binasa, talatang 14, yung sinasabing lawang apoy, ayun yung lake of fire. Doon po itatapon pagkatapos ng huling paghukom. Kaya ngayon po, pansamantala, naroon sa Hades o Sheol. Kaya yung tanong natin kanina, ano ba yung Hades o Sheol o impyerno? Ito po yun, sinasabi po din sa karamihan na sinasabi yung impyerno o Hades o Sheol. Naroon lahat. At pagdating ng paghukom, saka pa ililipat. Kasi sa kasalukuyan, wala pang laman yung dagat-dagatang apoy. At ito po ay isa pong larawan na lugar na nagbabagang asupre, yung dagat-dagatang apoy, na kung saan ang mga naroon ay nararanas na sorry po, ng walang hanggang paghihirap at hindi na mailarawang paghihirap o kapighatian ng mga taong naroon na tumatanggi ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito sa pansamantalang lugar na ito, namatay ang mga tao at tipong tinitingnan kung ano po yun. Yung pangalawang bahagi po, paano kung hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Yung namatay. Paano po itong tanong? Ulitin ko po yun sa talatang 15. Sabi, itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya, doon po sila pupunta, yung sinasabi na ko kanina, doon sa disosyon. Pansamantala muna sila doon. At saka pa lang sila ililipat doon sa paghukom ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, kasi karamihan nagtatanong, paano po maisusulat yung pangalan doon sa aklat na buhay?
dito po, malinaw ng sinasabi ng banal na kasulatan. Intindihin niyo muna ako, kapatid. Pakinggan niyo po ako. Sa oras, nung panahon na yun, na tinanggap po natin ang Panginoong Kristo sa buhay natin, na siya yung manguna sa atin. Yung sandaling, tayo po nagsisisi, na halos mga tayo po ay talagang damang-dama po natin yung ating pong ginawang kasamaan at humihingi tayo ng kapatawaran na yung iba pa nga ay lumuluha, yung sipon ay nagkakahalo pa. Talagang totoong nagsisisi sa kanilang kasalanan at nananalangin na ang Panginoong Hesus ang mamuhay sa kanila. Siya na po ang manguna at magkontrol sa buhay nila. Yun ang sinatawag na mananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Tayo po yun na mananampalataya. Kaya po, dito, hindi po tayo mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang ating pangalan ay nakasulat na po doon sa aklat na buhay. Kaya po, yung mga hindi po nagsisisi na kanilang kasalanan, hindi humihingi ng kapatawaran, at talagang hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo na siya po ay namatay doon sa krus para iligtas lang tayo sa kasalanan. Sila po ay yung namatay na ngayon ay sinasabi ko kanina sa Hades muna o Sheol bago paghukom pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Ito yung sinasabi na yung huling impyerno, ang lugar na walang hanggang pagdurusa para sa mga rebelde ng Diyos na hindi nakapagsisisi, maging tao man yun o anghel ang sabi ng Biblia, na inilarawan ito ng isang lugar na nagbabagang asopre. So makikita pa yung asopre, nagbabaga po yun. Walang tigil na yun, walang katapusan na po yun, na kung saan doon po sila itatapon at mararanasan po nila yung walang hanggang paghihirap. Kaya dito sa pansamantalang lugar na ng mga tayo Hades, yung narito po sa sinasabi ko kanina, nag-aantay lang po sila sa huling paghukom para pagkatapos noon, doon po itatapon sa lawang apoy. At dito po yung permanenteng destinasyon po ng bawat isang hindi mananampalataya. O yung mga iba pong sinasabi ng Gihina, ito po yung salitang Greko. At ang ibig sabihin nun ay impyerno. Kaya doon sa Bagong Tipan, kung mabasa po natin, ito yung impyerno na sa salitang Hebreo ay Hinnom o Valley of Hinnom. Ang kwento po dito, doon sa Southern Israel, sa mga una pang mga panahon noon, ay dito po itinatapon ang lahat ng mga patay. Kaya ang tawag po doon sa kanila, sa lugar na yun, ay Valley of Hinnom. Pero yun po ay sinasabi po doon sa Talmud. Yung Talmud kasi ay isa pong katulad ng isang Biblia o isang pang history book na kung saan po isinulat ng mga tao pa noong mga panahon na yun. Kaya ito po ang tawag sa lugar na yun na impyerno. Kaya po doon nararanasan na po nila kung ano pa pala yung impyerno. Kaya yung iba sa kanilang pananiwala ng impyerno ay narito na sa daigdig na to. Pero sa kasalukuyan, para sa ating mga nakakaalam, ay nakakasiguro po tayo na hindi tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy o lawang apoy o sinasabi po sa English, Lake of Fire. Yun po ang sinasabi pong huling impyerno. Magkakalalaman lamang ito, sinasabi ko kanina, sa huling panghukom ng Diyos. At doon sila lahat ililipat, yung mga nandidiyan po pansamantala sa Hades. Sa mga nagsisisi naman ng kasalanan, katulad natin, at nagsisipagtanggap sa ating Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kapag tayo mamatay, o yung mga namatay na, sila ay sa paraiso na ngayon o sa langit kasama ang Diyos. Sila ay pupunta sa kapiling at kapiling ang Panginoong Kristo. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung kaluluwa natin, hindi yung espiritu na mula sa Diyos. Doon pa lang sa mga ating pong pag-aaral noon, sinasabi ko na doon sa Genesis 2:7. Kaya, ang tao ay gumalaw, hinurma ng Diyos
doon sa putik ang larawan ng isang tao at hiningan niya. Yung espiritu na yun, pag namatay tayo, babalik din sa kanya. Pero yung kaluluwa natin, iba po yun. Yun po yung sinasabi po natin, yung mga diwa natin, yung mga emosyon po natin. Kaya tayo po narito ngayon sa ating pong pananampalataya at paniniwala. Yun po ang kaluluwa na yan po ay dapat na huhukman kung ano po ang ginawa natin dito sa mundong ito. Yung pangatlo, ano ngayon ang gagawin mo o gagawin natin? Ngayon ang solusyon ay naging tao ang Diyos na persona. Ito yung Panginoong Jesucristo, di ba? Namuhay ang Panginoong Jesucristo na isang banal at wala kahit isang kasalanan at kusang loob na ihinandog niya ang kanyang buhay na bilang ating kahalili. Na sa halip na tayo yon mamatay at doon ipako sa cross, ang Panginoong Jesucristo ay po yung kanyang sarili ay yun ang kapalit para sa ating kaligtasan. Binayaran ng kanyang kamatayan ang kaparusahan para sa ating mga makasalanan. Ngayon ay inaalok ng Diyos ang kaligtasan at kapatawaran bilang isang walang bayad na kaloob. Iyon ang sinasabi sa Roma 6:23 na kailangan nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon po dun sa Juan 3:16 din na sinasabi dahil sa pag-ibig ng Diyos kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino yon. Diba? Kondisyon yan kung sino lamang ang maniniwala at sumasampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak, hindi bibigyan po niya ng buhay na walang hanggan. At kaya ito yung sinasabi ko kanina, nakakatiyak po tayo, tayong mananampalataya. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, tiyakin mo kung nakakasiguro ka bang talagang nagsisisi ka at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo na mamuhay sa ating pong sarili, sa ating pong kasalukuyan na pamumuhay dito sa mundo. Siya ang magkukontrol sa buhay natin. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesus lamang bilang isang tagapagligtas at magtiwala tayo sa kanyang kaloob at dahil ito ay binayaran na niya yung ating kasalanan at kung gagawin natin ito pinapangakuan tayo ng ating Panginoong Kristo ng buhay na walang hanggan doon sa langit ayon sa salita ng Diyos, ayon din sa Biblia. Kaya mga kapatid, kung ating pong titingnan yung konklusyon po dito, saan ka pupunta ang kaluluwa mo kung ikaw ay mamatay? Mayroon pong tatlo. Inaalok ng Diyos na mayroon tayong pagpipilian. Yung sinasabi ko mga doon kanina, yung langit o impyerno. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo o itanggi mo siya. Kaya yung sinasabi pong mayroong kapahamakan na darating doon. Pangalawa, iniimbitahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Pero nasa atin po rin yun. Nasa tao yun po, tanggihan po niyo yung imbitasyon na yun. Marami tayong mga kapatid na nakakinig na po sa salita ng Diyos at sinasabihan, pero tumatanggi. Kaya mga kapatid, kung sakali naman, matagpuan po ninyo sila, inyo po itong ibahagi dahil ito po ay totoo. Basahin ang banal na kasulatan. Dahil marami pong nagsabi, ako po ay Kristiyano, ako po ay Romano Katoliko, at naniniwala po ako ng Diyos. Paano nila mapapatunayan yon na hindi man namang nila binabasa ang salita ng Diyos o ang Biblia? At paano nila malalaman yon? Kaya mga kapatid, mapalad po tayo dahil meron po tayo nababasa na Biblia, naniniwala po tayo doon sa sinasabi niyang hamon. At ito yung ating pong sariling pagpapasya ngayon. Nung tinanggap po natin siya, nung sisi tayo ng ating mga kasalanan, ating pong inimbitahan ng Panginoong Jesucristo na manguna sa buhay natin. Kung nararamdaman natin na inilalapit sa atin ng Diyos yung pananampalataya para sa ating Panginoong Jesucristo, ayon po doon sa Juan 6:44, lumapit tayo sa ating tagapagligtas. Kung hinawi ng Diyos ang tabing at inalis ang iyong kabulagang espiritual, o sabi na yun, nabulag tayo sa katotohanan. Hindi natin alam ang katotohanan. At marami sabi kasi, hindi naman sinabi sa akin yan eh. Ngunit, yun ang sinasabi pong kabulagang espiritual. Kaya, dapat tumingin po tayo sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Jesucristo. Kung naranasan natin ang init ng buhay,
nawala sa atin noon. Ngayon mabuhay tayo para sa ating sariling kaligtasan at lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Kaya ito yung tatlo na tanong kanina. Bakit ang parusa ay sa lawang apoy? So, dito nga sa lahat ng mga nagkakasala, masasamang tao. Paano kung hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na buhay? Yung sinasabi natin kasagutan kanina, hindi nagsisisi, hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesus. Kaya hindi nakasulat ang pangalan niya sa aklat na buhay. Kaya itong hamon, itong sinasabing conclusion kanina, at ang tanong, saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay? Langit o impyerno? So masasagot na natin ngayon, sa ngayon pa lamang, kung ikaw mananampalataya, masabi mo, habang buhay pa, alam mo na kung saan ka pupunta. Siyempre sa langit, dahil nasa puso mo ang Panginoong Kristo. Paano kung namatay kang hindi mananampalataya? Alam mo na rin ang sagot, doon sa Hades na sinasabi, Sheol, nag-aantay lamang pansamantala ngayon doon sa sinasabing daigdig ng mga patay. Kaya mga kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Kristo na iyong tagapagligtas at langit ang magiging huling hantungan. Kung hindi ka magsisisi at tatanggap sa ating Panginoong Kristo, walang iba ang pupuntahan kundi ang apoy, lawang apoy na hindi namamatay kailanman. Doon po maghihirap din. Walang hanggang paghihirap doon sa impyerno na yan. Kung naunawaan, mga kapatid, ang dalawang posibilidad na mangyari kung saan ka pupunta, kung sakaling bawian ka ng buhay at nais mo magtiwala sa ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, tiyakin mo na yung naunawaan at panininiwalaan ang nakasulat dito sa banal na kasulatan at bilang tanda ng ating pananampalataya. Kung hindi pa, tiyak ngayon mga kapatid, ang iyong kaligtasan, ako po'y manalangin at sumunod ka. Maaaring dito na nanonood ka lang, pero sa loob-loob ng iyong sarili, kung naman natatakot ka na ngayon dahil hindi mo pa tinanggap. Pero kapatid, kung sumunod ka sa panalangin itong katulad ngayon, manalangin po ako. Kaya tumungo ka at sumunod ka sa aking pong sasabihin. Ako'y manalangin ngayon, sumunod ka. O Panginoon Diyos, nalalaman ko na ako'y ay makasalanan at alam ko na dahil sa aking kasalanan, nararapat lamang ako ay mahiwalay sa iyo na walang hanggan. Ngunit, kahit hindi ako karapat-dapat, Panginoon Diyos, salamat sa iyong pag-ibig sa akin at sa pagbigay mo ng iyong anak bilang handog para sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli. Naniniwala ako na namatay ang Panginoong Kristo para sa aking mga kasalanan, na nagtiwala ako sa kanya ngayon at upang ako ay iligtas. Kaya tanggapin ko po ang Panginoong Kristo sa buhay ko at siya po ang manguna sa buhay ko. Mula sa oras na to, tulungan mo ako na mabuhay para sa iyo. Sa halip na mabuhay na kasalanan para sa aking sarili, tulungan mo ako, O Diyos, na ipamuhay ang aking natitirang buhay sa pasasalamat dahil sa pagbibigay mo sa akin ng iyong kahangahangang kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus, pagliligtas mo sa akin. Amen at amen. Tandaan mo kapatid, hindi lamang ito ang panalangin ito ay makapagligtas sa bawat isa. Tanging ang Diyos lamang ang makapagligtas sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sa yung narinig na ikaw ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at nagdesisyon na ilagak ang pananampalataya kay Kristo. Ang tanong, tunay nga bang ikaw ay nagbabago na? Ikaw lang ba? Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Kaya salamat sa ating pong Panginoong Hesus sa kanya pong inahayag sa atin na mayroon pala tayong dalawang pupuntahan, langit o impyerno. Mamili tayo doon. Doon kung gusto natin sa langit, ang ibig sabihin, magsisisi po tayo ng ating kasalanan at pong tanggapin ng Panginoong Kristo na sumunod na po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya pong mga sinasabi sa banal na kasulatan. Magbasa, magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi lamang po dito sa sinabi ko kanina na nanalangin, nagsisisi. Hindi po yung hanggang doon po. Kung hindi, patuloy po tayong nananalangin, patuloy po tayong nagbabasa ng banal na kasulatan at ibinabahagi ang Kanyang salita
yung magandang balita ay doon din sa iba para sila din po ay hindi mapapahamak. Yung sinasabi ko kanina na tinatanggi ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Meron talaga silang paglalagyan. Yun ang Hades o Sheol o sa pinakahuling paghukom doon po sa sinasabing lawa ng apoy na ayun po yung sinasabi kanina sa verse 14. Yung mga hindi nakasulat ang pangalan doon sa aklat na buhay, doon pupunta sa Hades at saka doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya maliwanag mga kapatid, huwag tayong matakot dahil mayroon pa tayong pag-asa sa ngayon dahil buhay pa tayo. Huwag nating antayin na mamatay tayo, hindi na tayo maliligtas. Hindi na tayo maliligtas kahit ipanalangin po na tayo ng ating pong mga kamag-anak. Wala na pong sinasabing purgatorio kung hindi dalawa lamang pong pupuntahan, imperno o ang langit. Kaya tayo po'y manalangin at samahan po ninyo ako. O Diyos namin mapagmahal at dakila, narito po kami sa iyong harapan ngayon. Kami po'y totoo pong sumasampalataya sa iyo. Naniwala po kami. Ngunit hindi po nagtapos po doon, kundi bigyan po ninyo kami ng kaalaman, Panginoon, na mula sa iyo. At sundin po ang iyo pong mga sinasabi na dapat po namin ito ibahagi ang kaligtasan na mula sa iyo. Doon sa mga tao pong hindi po sumasampalataya, no hindi po naniniwala sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang maibahagi po namin, Panginoon, yung sinasabi sa mga araw na ito, yung patungkol po sa Hades o Sheol o doon sa lawa ng apoy o yung sinasabing lake of fire. Ayaw po namin ito, Panginoon, dahil doon yung walang hanggan pong kapigatian, nandoon po yung nagbabagang asupre. Kaya, Panginoon, ngayon pa lamang, tulungan mo po kami na lakasan na aming loob, tibayan po namin, Panginoon, ang lahat ng pagsubok ninyo at hindi po kami aalis sa aming pong kinalalagyan at tuloy-tuloy po kaming sumasampalataya sa iyo at maniniwala, manindigan na ikaw po ang aming Diyos na tagapagligtas habang kami po ay buhay. Nakakatiyak na po kami na doon kami po sa langit pupunta, hindi po doon sa Hades o Sheol o doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito, doon sa paksang ito na aming pong narinig ngayong umaga. Purihin ka at salamat, dakilang Panginoon. Amen at amen. At ang pag-ibig, yung pagmamahal ng Diyos Ama, maging po yung kanyang patuloy na pagmamahal, ang ating pong pasasalamat doon sa ating Panginoong Jesucristo na dahil sa kanyang biyaya, tayo po'y nangaligtas. Inianay po niya kanyang buhay. At maging po yung gabay sa atin ng banal na Espiritu mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Maraming salamat mga kapatid. At muli, Happy Father's Day. Yun ang aking pong nakalimutan. Maligaya po pagbati doon sa lahat ng mga tatay. Magpalakas po tayo. At ang mensaheng ito ay para po doon sa mga tatay na ngayon pa lamang maibahagi din po nila ito doon sa kanilang mga anak at mga apo. Muli, Happy Father's Day. Maraming salamat po.